ito yung area ginera at binomba daw ng Armenia. Visita UNESCO. With the landmine. Ito? This is where the landmine. Landmines. At alam mo ba be na ang US Department of State classifies this place as a do not travel area. Nasa level 4 ito dahil sa continuous danger ng landmine dito. Sige na ba itong phone ko? Ayan o. Nakatakot siya. Ay, may sound. Dati kasi, narinig ko yung, alam mo ba yung kwento dito? Ano? Dati maraming tinurture dito ng mga prison of wars. From Azerbaijan and Armenia as the weeks-long Armenia and Azerbaijan conflict over the disputed Nagorno-Karabakh region came to an end last month. So good morning guys, andito na ako ngayon sa labas. And ito na yung sasakyan na gagamitin namin papunta doon sa pupuntahan namin. So for this trip guys, pupunta tayo sa dating naging war zone area sa ruins na pinaglabanan ng Azerbaijan versus ng Armenia. Lahat kami is aalis dito. So lahat kami is merong sasakyan na assigned, parang tatlong tao per sasakyan, and we're gonna be staying there for the next night or 2 nights I think. And papunta doon it's 5 hours, kaya ngayon maaga pa lang, mga 3:30 pa lang bumangon na kami para mag-prepare. And I think kailangan na natin pumasok guys, kasi masok na yung iba. So ito yung sasakyan namin na ito yung sasakyan na dito kami ngayon sasakay today. So lahat ng sasakyan is may mga number. Kung mapapansin nyo, ayan. Morning, Phil! Morning! So, ayun guys. So, isa rin yung YouTuber actually. So, sasakay na ako dito. Sasakay dahil nagsasakay na silang lahat. And dito na lang tayo mag-usap sa loob. So, actually guys, everyday meron kaming ganap dito. Meron tayong tour. It's an expedition with the most traveled people. Sabi ko nga, honestly, joke lang ako guys bakit dito ako naging seryosohan na yung labanan natin dito ngayon. So, sa last vlog, hindi ako nakapag-vlog ng maayos. I'm so sorry kasi nalobat yung camera ko. Tapos, hindi prepared yung memory ko. Sobrang pagod ako na parang hindi ako mentally ready. Ayun na nangyari siguro. Or, baka naging responsible lang ako. Ang dami nating excuse. So, kahapon, we had a really great night. Nagkaroon kami ng welcoming dinner sa restaurant nung host namin dito na si Meheraj. Siya yung most traveled Azerbaijani. Siya yung sa kanyang restaurant, parang sasabi ko, siya neto ni no? And he's influential here in Azerbaijan. And we're so lucky and blessed to be with them. Guys, sobrang ang saya. Though, syempre, meron ditong iba't ibang travelers to. At hindi naman tayo mapatalo kasi parang 'di ba may ibang influencer. Pero meron din Philippine representative na influencer, andito tayo. And
I'm just happy to be here, honestly. So, magpe-prepare na sila guys. For the meantime, baka matulog na lang muna ako. I-update ko kayo sa mangyayari sa aming biyahe for today. And guys, I'm so happy. Thank you so much sa Philippine Global Explorers and sa Most Traveled People, Charles Bailey. Thank you so much to the team, to everyone who did this, to Miss Josame. Thank you so much. And guys, I'm just forever grateful to be here. I'm happy actually. So, I'll see you guys in a bit. Picture ako ni sasakyan. Oh, ito na yung aking kasama ko dito, guys. Yung bato natin ang vlog. Ito si Sir BJ. Ayan. Oo na. So, hi Sir BJ. Ayan, kunin niyo yung kanyang cloak for Pinoy travel icon club. Yes, oo. I-follow niyo rin siya guys dahil si Sir, bongga din yung kanyang pagta-travel. Yes. Ayan. So, kumusta ka naman? Ito, bagong gising. Di ba bigla naging joke type tayo dito? Ayan. Oo nga. So, magkita tayo maya guys pag maliwanag na. Okay. Bye-bye. At dahil itong ating Expedition B ay spearheaded ng MTP or ng Most Traveled People in cooperation with the Philippine Global Explorers or PGE, bongga talaga ang ating setup. Meron kaming military escort at dumaan pa kami malapit sa border ng Iran. So ngayon be, pupunta tayo sa Karabakh region. Ito yung tinatawag din nila dito na Black Garden. Sobrang ganda ng lugar na to be, sobrang peaceful. Pero kung iisipin mo be, ilang dekada rin ng gyera ang nangyari dito. Dati Armenians at Azerbaijani ang mga nakatira dito. Pero nung bumagsak ang Soviet Union, libo-libong pamilya ang kinailangang lumikas. At hanggang ngayon be, ay ramdam mo pa rin yung bigat ng history dito sa bawat ruins at abandoned villages. Fast forward nitong 2020, nag-launch ang Azerbaijan ng isang malaking opensa para bawiin itong kanilang teritoryo. 44 days lang be at nagbago uli ang guhit ng mapa. At nito lang 2023, isang mabilis na operasyon ang nangyari at tuluyang nabawi ng Azerbaijan ang buong region ng Karabakh pabalik sa kanila. Ito naman be si Charles Bailey, ang tinaguriang world's most traveled man. Isa sa pinakilalang extreme traveler sa buong mundo. Siya ang nagtatag ng Most Traveled People, isang community kung saan sinusukat at kinukumpara ang bilang ng mga lugar na napuntahan na ng mga traveler sa mundo. Hi guys, it's me Francis Ganin. Welcome back to my channel. Ngayon be, andito tayo ngayon sa may Karabakh. Itong Karabakh be is dating pinag-aagawan ng dalawang bansa ng Azerbaijan at ng Armenia. Though ngayon is part na uli siya ng Azerbaijan. So itong area na to be is nasa pagitan to no ng dalawang bansa. Kanina actually going here, dumaan din kami sa may bandang border ng Iran. So from the map, ito yung nakita namin na parang ay sobrang tabi na. As in nakita namin yung border na ng Iran. Sa ngayon be, ang pagkakaalam ko, sinisikap talaga ng Azerbaijan na i-rebuild itong city na ito mula sa mga nangyari noon. And for today's video be, we will witness talaga ano yung meron sa city nila, paano nila i-rebuild, and how the experience will be. Anong sabi ko? So on this video be, makikita natin kung paano nire-rebuild ng Azerbaijan itong area na ito na dati is nawala sa kanila pero ngayon nabawi na nila. Ayan, perfect, may hangin. So guys, itong dinaanan namin dito kalsada kanina na sobrang ganda. Kung napansin nyo, walang ibang sasakyan, kami lang dahil hindi pa siya na-open talaga para sa public. So, swerte natin dahil nagamit natin yung kanilang kalsada dito.
And yung airport na dinaanan natin kanina, sabi nila, in 4 years, mga 2 beses pa lang ata yun na nagamit or few times lang kasi for like charter flights lang na mga journalist, ganyan. Hindi pa talaga siya like really open and functional siya pero hindi siya open. Nahilito rin ako sinabi ko. Close open. Ayan. So sabi nila guys, malapit na daw tayo doon sa kanilang ruins. Dahil dati nga itong lugar na to is ginera to dati. Makikita natin yung tira-tira nila ngayon na ruins. Mainit talaga, ayaw nila ng hangin. Pakistani biryani. So ito guys, So this is the functional city. this is the functional and this is like the ruins. Ito guys yung functional. May mga taong nakatira dito eh. Paano yun like how accessible is this for the people? Old city, the The Stari Glora. Wow. So ayan guys, dito sa side, ito yung functional city. So may mga building dyan, nakatira dyan yung mga tao ngayon. Pero dito sa kabila, andito yung ruins. Medyo hiningal ako guys, dito tumakbo ako. Wow. So, noong 1990 and then 220. So, noong 1990 at saka 2020, ito yung area na ginera at binomba daw ng Armenia. In advance, I would like to say welcome to Karabakh, welcome to Füzuli. Thank you. We are very glad to see you there. Ben Azərbaycanda deyim sizə. Mən ilk öncə Füzuli şəhərinin dağıdılmış ərazisindən sizə tanış eləmək I istəyirəm. want to introduce you with the destroyed Fizuli part of. İşğaldan öncə burada yaşayış olub. Before the occupation, people were living here. Bura gördüyünüz keçmiş Füzulinin şəhər mərkəzidir və burada inzibati binalar olub. This is the city center of Fizuli. You witness on front, and there were administrative buildings in here. Gördüyünüz kimi artıq köhnə Füzuli şəhər mərkəzindən heç bir belə deyim bina qalmamışdı, hamısı dağılıb. As you see, there is no building left of the Fizuli. Everything is destroyed. Bir çoxusu tanınmaz haldadır. Most of them are unknown. We don't know which building is this. Hal-hazırda bura ilə bağlı planımız buranın konservasiya olunub saxlanılmasıdır. Our plan is to conserve this area and protect this area. Burada işğal və zəfər muzeyləri olacaq, yeni baş planla. There will be 2 museums, one of the Museum of Occupation and one Museum of Victory. So ayan guys, nakita nyo dito sa kabila, ito dati, ito yung administrative city nila na ngayon ililipat na nila dito soon. And dito sa kabila naman, ito na yung bagong city nila ngayon dito. In fairness, libre yung pabahay nila dito pero libre sa mga taga dito lang daw. Sayang, libre. So ito guys, yung mga nakatira dito. You know, it's Osmo. Oh, okay. Osmo. Imagine nyo, syempre kung Pati tayo na nakakita sa kanya. Sabi niya, finally, what meron if din dumalo sa akin. What if? wala talaga tayo nakikita. So ito na guys yung mga pabahay nila dito. Mag-ocular kami ngayon kasi hahanap kami ngayon ng na ready for occupancy. May viewing! Mag-viewing kami ngayon. In fairness ng SMDC, umabot hanggang dito. Bibili ba tayo, Ben? Yes! Papa-Airbnb ko. Kaya nga nila maganda yung
Iniisip ko kanina, ano yung work nila dito? Parang hindi, nasagot ba? Farming, Sabi ko, agriculture. Parang mababaw yung sagot niya. Parang sila ang tatrabaho. parang iniisip ko, work from home na lang lahat sila. Akala ko lahat, Lahat sila, ano. naka-work from home. Ay, ang ganda. So ito guys, sinisilip natin anong meron dito sa kanilang new city. Meron sila itong meat shop, meron tindahan ng damit, meron namang school. Ceremonial. Ito ano to? Post office. Ay, ito post office. Ay, dahil meron silang ano. Hundreds of pictures. This is the postcards. Ready to go in the post box. Ito naman be si David Langen, isa sa UN Grandmaster 193 finisher. Naikot niya na ang buong mundo at ang hilig niya ay mag-send ng postcard sa bawat post office sa buong mundo. And in fairness guys, makita naman dito sa mga tao, mabait naman sila actually at very welcoming. Meron pa sumigaw sa amin na ano, welcome to Carabash. Sure daw, laban. At syempre be, kung ang history nga nila is dating naggerahan dito sa lugar na to at dati naging zero dito ang buhay. Ngayon is makikita natin na pa konti-konti sinusubukan na nilang bumangon. Sobrang astig be itong ginagawa naming expedition talaga. Ni sa panaginip be, hindi ko na-imagine na darating ako sa ganitong level. Sobrang ganda ng Azerbaijan. Sobrang ganda nitong experience namin be. Halos tumayo yung balahibo ko nung na-realize ko na hindi to simpleng tour lang be. This is a real expedition of extreme travelers. Actually, just the idea of traveling with the people I'm here with is an honor already for me. And to witness this beauty of Azerbaijan, be, hindi basta-basta nakakapunta sa region na to ngayon. Dahil sabi ko nga, itong kalsada na to hindi pa to open sa public at itong area na to is area of dispute before. Kaya naman, hindi to basta-bastang mapupuntahan lang ng mga turista. Kung gusto nyong gawin ang tour na to be, dito sa Susha, sa Agdam, Fuzuli, sa Kankendi, kailangan mo ng private vehicle or organized tour group na merong proper permits. Hindi to basta-basta mapupuntahan lang be. At alam mo ba be na ang US Department of State classifies this place as a do not travel area. Nasa level 4 ito dahil sa continuous danger ng landmine dito. Although meron pa rin silang ginagawang mine clearing sa mga hazardous na lugar. At kailangan sumunod ng mga visitors para maiwasan ang disgrasya. So ngayon guys, andito naman tayo sa may city proper ng Susha. So itong lugar na to, 4 years ago, wala lahat to. So nung medyo mag-iingat tayo guys sa pagkukwento dito, no, dahil very political tong lugar na to at itong lugar na to is nabawi lang nila to noong 2020. Kaya 4 years ago, wala pa lahat yan as in. Diba? So, nung unang panahon, like the 18th and the 19th century, itong part na to ng Azerbaijan is center talaga for culture and tradition dahil dito talaga na-build yung kanilang music,
Dito nang galing yung mga best poets nila. And naging cradle to for religious activity. Like meron ditong mga mosque, mga church, pero lahat is karamihan is nagiba during doon nung nagkaroon ng war dito. So in historically 1990s. So ito ba is tawag nilang city in the clouds dahil medyo mataas yung kanilang elevation at 1,400 meters. And dati is noong 1990 nagkaroon nga ng sigalot ang Armenia at ang Azerbaijan. Actually, medyo delikado sabihin nyo dito. Kaya lumalayo ako guys para hindi nila marinig. So, nung nagkaroon ng sigalot sila dati, yung mga taga dito ng ethnic group nila ay mga Armenian. Gusto nilang lumipat kasi nagiba na yung USSR. So, nung gusto nilang lumipat, ayaw naman ng bansa nila, 'di ba? Kasi taga dito, under sila ng rule ng bansa na ito. Eh. So nagsimula ng riot in 1992, I think, doon ito nakuha ng Armenia. And for so many years, part ng Armenia nabawi lang ito noong 2020. So kung napansin nyo kung napansin nyo sa buong biyahe namin papunta dito, wala masyadong sakyan, wala masyadong tao kasi sobrang bago lang nitong lugar na to. And yung security dito guys is sobrang higpit. Actually kanina nga hindi ko lang na-record, merong lumipad na parang fighter jet or basta merong lumaan sa ibabaw namin ng dadaan lang ba yun o baka may ibabagsakin, nakakatakot, tas make sure ba tayo na ano. So doon ko na-realize kung gaano kaseryoso itong ginagawa namin at saka pasensya na medyo may sakit talaga ako guys, nahilo ko dahil yung driver ng tour namin is nakakahilo siya mag-drive sobra at yung area na to bongga lang guys kasi nasa lesser part na tayo ng nasa lesser part na tayo ng Caucasus Mountain. So yung greater part is nasa Russia, tapos ito is yung lesser part dito sa may Azerbaijan. So ito guys, so pasok na tayo sa may dating parang castle. Ruins na nila dito din guys. Is it a UNESCO? With the landmine. Ito? You're the landmine. Landmines. Boom! Landmines daw. Sorry. Actually, ito guys is tourist spot talaga sa kanila na tong area na to dahil marami na rin silang mga local tourists dito. Actually, mga local tourists naman nila is na-amaze sila sa amin dahil parang pakiramdam siguro ano kami, Chinese. So, mamangha sila sa amin. Nagpapapicture sila sa amin actually.
So ayan guys, ito po yung mga kasama namin. Marami na po nagpapapicture sa kanila ngayon. Nagkakaguluhan na po sila ngayon. Nasa ano po sila dito. Nasa TV na, isa na interview na po doon. Oh. Tapos ito naman po, pinagkakaguluhan ng mga lokal dito. Sabi nila, anong lahi nyo? Ang ganda-ganda ng mukha ninyo. Gusto ko yung kutis ninyo tsaka yung ilong ninyo. Sabi nila, anong lahi ninyo? Ang ganda ng kutis ninyo tsaka yung ilong ninyo. Ano, gusto ko yung ganyan. Sabi, oo. Sabi ko, Na-interpret niya na agad. lahian ko po kayo. Lahian ko po kayo. Libreng grooming after. So, ito naman be is yung prison dati dito sa Susha na itinayo ng Soviet Union nung 19th century. So, nung tinayo ito dati ng Union Soviet, kinukulong nila dito. It doesn't matter kung Armenian or Azerbaijani. Dito nila kinukulong, pero ngayon hindi na siya kulungan, and soon baka gawin na lang siyang parang museum dito. Tara guys, pasokin na. Oh. Hala, manifesting. Balik niyo ako sa Pilipinas. Oh my God guys, alam niyo yung nalaman ko na nung itinayo nila ito nung sabi ko sa 19th century dito sa loob ng kulungan na ito, maraming tao yung na-torture, pinatay. At ilan sa mga paraan ng pag-torture nila dito guys is yung guys, sobrang lamig ng air na ito during winter, and yung coldness, isa yun sa part ng pagto-torture. And guys, alam nyo naman yung mga paraan ng pagto-torture na ginagawa dati, like yung mga pako dito be, ilan sa paraan ng mga pang-torture nila dito is yung panghahampas ng bakal, panggugutom sa mga tao, dehydration, hindi pinapainom ng tubig. Yung iba pa raw dito be is pinapainom ng ihi, yung iba nire-rape, yung iba ini-execute, kinukuryente. Parang feeling ko lahat ng uri ng torture na pwedeng gawin is ginawa nila dito noon, lalo na sa mga prison of wars. Alam mo yung meron pa ditong ito guys, kasi binabasa ko dito ano yung mga naging history dito ng torture. Meron pa dito mga tao na yung parte ng katawan nila is ipinapako sa another part ng katawan nila. Let's say yung kamay mo, ipapako sa hita mo. Oh my God, grabe. Oh my God, grabe oh. Yung iba dito, pinapagapang sa basag ng mga glass. Oh, grabe, pati yung paglilibing ng buhay. Kaya sasabi nila dito na yung may mass grave dito, and mayroong yung mga puso negro nila dito is naging automatic libingan.
Ito guys, tara pumasok tayo dito sa loob. Oh my God. Oh my God. Sige na ba itong phone ko? Ayan o. Nakatakot siya. Ay, may sound ko. Dati kasi, narinig ko yung, alam mo ba yung kwento dito? Ano? Dati maraming tinurture dito ng mga prison of wars. So yung grabe yung mga pang-torture nila dito. Sure. Oh, grabe. Wow. Initial reaction is malamig dito sa loob. Sobrang dami namin namatay dito. Kaya ayaw ko rin ito. Sobrang lamig. Kaya ayaw ko rin ito. Hello? This is... Elsa. Wala. Magandang... Yung sa kabila nga, silipin natin yan. Silipin natin. Okay, may ilaw lang pala eh. Guys, we are moving out. Okay, moving out now. I just started here. Ayun guys, so yun yung kasama nating media dito. Actually. So, diba? Gusto mo ng mga creepy, no? Ayaw, mga tumingin dyan kanina. Baka may lumabas Kaya na nga bungo. eh. Baka may lumabas na bungo. Wow guys, sobrang ganda. Wow. Sobrang ganda ng view dito guys. Grabe. Wow. Bravo! Para kami nasa location ng Sound of Music na dito. Pero tuloy-tuloy pa rin yung paglakad namin hanggang sa ibababa. Hanggang bababa tayo maglalakad, yung totoo. Para ayoko kasi ang hirap. Hindi, andun daw yung lunch. Gutom na kasi kami talaga guys. Ang ganda oh. Wow! Ayun yung bungo. Sobrang ganda. Yung tipong yung gilid ng bundok para sa naging hagdan no. Naging terraces siya. Ang ganda. Ang ganda guys. Oo, sobra. Pogi ni kuya. Yung talaga yun. Pogi guys. Oo, saan pakilala sa mama ko. Sari na ako sa pamilya nila. Wow. Sobrang ganda guys. Siguro mas maganda pag meron ng tubig yung river na yan. Sobrang ganda guys neto talaga. Medyo paulit-ulit ako sa sinasabi ko pero nakakahingal. Tingnan mo yung Stonehenge nila. Ito pala yung may Stonehenge ba? The Stonehenge of Azerbaijan. Wow. Yeah, it's so hot. This one, it's okay. Thank you. Hey guys.
May pa-wafer sa likod, be. In fairness guys, ang babait ng local, may nagbibigay ng tubig, may nagbibigay ng ice cream sa amin. Sabi ko sa kanila, $20,000, pwede. Damihan nyo naman, lakihan nyo naman. Kahit 1,000 lang tayo, pwede na. Dollars. Para bawi na yung pumasa. Sa unang araw ko dito sa Qarabag, hindi lang mga guho at bakas ng digmaan ang nakita ko, kundi ang alaala ng libo-libong buhay na nawala. Ito be ang paalala na ang tunay na halaga ng lupaing ito ay hindi nasusukat sa teritoryo, kundi sa dugo at luha ng mga taong minsang nanirahan at lumaban para dito. Habang nagtatapos ang unang yugto ng ating paglalakbay dito, dala ko naman ang aral na walang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan at sa bawat buhay na minsang nawala dito.